Namin na mahal, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa kadakilaan at pagpapala ng Panginoon sapagkat ang araw na ito ay kanyang ibinukod, kanyang pinagpala at dinanal upang tayo ay muling makatapos sa lugar na ito upang manambahan sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umagang pong ito ay buksan natin ang ating mga banal na sulatan dito po sa Korinto, ikalawang Korinto, kapitulo 7, at nais ko pong basahin ay nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 8. Ganito po ang siyang isinasad, 2 Corinthians chapter 7, sisimula po sa verse 1. Maminamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin sinira ang sinuman, hindi namin pinagsamantalahan ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang hatulan kayo sapagkat sinabi ko na nang una pa na kayo'y nasa aming mga puso upang mamatay at mabuhay na kasama ninyo. Ako ay may malaking pagtitiwala sa inyo. Ako ay may malaking pagmamapuri sa inyo. Ako ay puno ng kaaliwan. Ako ay nag-uumapaw sa kagalakan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat maging nang kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapighatian, kundi pinipighati sa bawat paraan. Sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Subalit ang Diyos ay umaaliw na sa nalulungkot ay nagpasiglas sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa pamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwan, ibinigay ninyo sa kanya na binabalita niya sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanglawan, ang inyong sigasig para sa akin, nanupat ako'y lalo pang nagalak. Sapagkat bagaman pinalungkot po kayo sa pamagitan ng aking sulat, hindi ko ito ipinagdaramdam. Bagamat aking dinamdam sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo bagamat sa maiksing panahon lamang. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Maminamahal, patuloy po nating tinutunghayan at pinag-aaralan ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat ang iglesia sa Korinto ay maliit lamang iglesia. Sapagkat ito ay hindi sulat para sa lahat ng tao na naninirahan doon sa Korinto. Sapagkat ang Korinto ay nasa Macedonia at ito ay isang masasabi nating lalawigan na ngayon ay tinatawag na Greece. Sapagkat doon din sa Macedonia ay naroon din ang ibang iglesia at ang isa na roon ay ang Thessalonica. Si Pablo ay nagpunta roon upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo.
upang sa gayon ay mabatid ng bawat isa ang labis na kahabagan ng Diyos at gayon din ang kanyang pag-ibig. At kanyang itinalaga si Pablo doon upang ipangaral ang ating Panginoong Hesukristo na ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay mayroong buhay na walang hanggan, na lahat ng kanilang mga kasalanan ay ipinatawad, maging ito man ay maliliit at kahit na ito ay kasing itim ng kaldero, gayon pa man, ito'y nililinis sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa sulat ni Pablo ay meron siyang nabanggit dito na medyo ang kanyang pagsulat ay nagbigay ng kalungkutan sa mga taga-Korinto, sapagkat nang si Pablo ay dumako doon at ipangaral ang Ebanghelyo, ay napansin niya sa mga dumaang mga araw ng iglesia yun, itong Korinto ay may mga suliranin. Kung bubuksan natin sa unang Korinto, Kapitulo 1, ay makita natin na ang mga mananampalataya doon ay tinutukoy ni Pablo na mga sanggol, hindi pa matatag. Marami pa silang mga bagay na dapat matutunan sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat yung una lamang kapitulo ay nagsasaad na sila'y nakatingin sa mga mangangaral. Kaya nga't ang sabi ni Pablo ay ang isa ay nagtatanim, ang isa ay gumagapas, pero ang lahat ng yun ay mga manggagawa. At ang kinakailangan na tingnan ay ang Panginoong Hesukristo. Ang isang mananampalataya ay kinakailangan na nakatingin sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang mga manggagawa ay nagkakasama-sama para lumago ang mga mananampalataya. At ang pangaral ng Ebanghelyo ay pagdidilig. Kumbaga sa isang halaman ay pag itinanim, kinakailangan ito ay inaalagaan, dinidiligan, at kinukultivate yung lupang yun, at sa gayon ay lumago. Ganon ang mga manggagawa. At sila'y natuto na ibaling, itingin, at pagmasdan ang Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo. At hindi lamang yun ang mga naging problema, maging sa kanilang mga pag-aasawa ay nagkaroon ng problema. Gayun din ang tama at marangal na pagsamba sa Panginoon ay nakita ni Pablo na mayroong suliranin at ang relasyon ng isa't isa na mga mananampalataya. Kaya nga't nagkaroon din ng problema tungkol sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo, higit sa lahat sa mga mananampalataya. Kaya nga napapansin natin na yung unang Korinto, Kapitulo 15, ay malaking bahagi na isinulat ni Pablo para sa mga mananampalataya pagdating sa pagkabuhay na mag-uli. Para hindi sila mapaglanglangan ng mga kaaway, sapagkat maraming mga katuruan ay mali. Pero ang batayan at tunay na katuruan ay ang Kapitulo 15 ng Korinto, na doon ay hindi tayo maligaw, kundi tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Maging sa kanilang communion, yung pakikipagbahagi sa banal na hapunan, ay meron din silang suliranin. Kaya nga nasabi ni Pablo na kung kayo ay nagugutom, kumain muna kayo sa inyong mga tahanan at saka kayo makibahagi sa communion. And then pati yung distribution ng kaloob ng banal na espiritu, sapagkat ang mga mananampalataya
ay templo ng banal na espiritu at siya ang nagkakaloob ng mga gifts. At binanggit ni Pablo ang mga gifts na yun sa Kapitulo 11, Kapitulo 12 ng unang Korinto. Kung kaya nga sa matagal na panahon ay naibahagi si Tito tulad ng binanggit dito sa Kapitulo 7 sa ikalawang Korinto, yung pagdating ni Tito, sapagkat si Tito ay ginamit ng Panginoon upang ang iglesia doon ay lumago sa ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi natin lumago, yung kanilang pananampalataya ay lumalago, tumitibay. Lagi silang nakatingin sa Panginoon, lagi silang nakaasa sa Panginoon. Ang pag-asa nila ay ang Panginoon. Ang kanilang pagkakatiwala ay sa Panginoon. O kaya nga dito, bagamat nasabi ni Pablo na meron siyang pananabik na muling makita ang mga taga-Korinto. At gayon din, alam niya na yung unang sulat ay naging isang damdamin ng isang mangaral at gayon din naramdaman din ng mga taga-Korinto na sila'y nagdaramdam, sabi sa talatang 8, na bagamat ikinalulungkot niya na sa pamagitan ng kanyang sulat, ang sabi niya, hindi ko ito ipinagdaramdam bagamat aking dinamdam. Kasi mabigat yung kanyang unang sulat sa taga-Korinto. Pero nalalaman niya na ang mga bagay na yun ay nakapagpapalungkot sa kanila sa maiksing panahon. Ngunit dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa taga-Korinto ay iba na ang estado ng kanyang sulat sapagkat dito ay ipinakikita ni Pablo na ang Diyos ang makapangyarihan at masusumpungan natin dito sa ating pag-aaral kung paano na ipinaalala ni Pablo ang mga bagay na dapat sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Ang una ay ang mga pangako. Tulad ng sinabi dito sa talatang 1 ng Kapitulo 7 ng ikalawang Korinto. Ang ikalawa ay yung larawan at wangis. Ano ang dapat na maging larawan at wangis ng isang mananampalataya? What will be the image and likeness of a Christian? And then, ang pangatlo ay yung malabis na kagalakan, the exceeding joy. Sapagkat ang ating tema ay tayo'y mga galak sa panahon ng kabagabagan. Yung pag tayo mayroong trouble, dapat ay tayo'y nagagalak. Pag may mga problema, dapat ay tayo'y nagagalak sapagkat ang ating Ama na nasa langit, ang siyang nakababatid ng lahat ng ating pangangailangan. At siya ang nagkakaloob, tumutulong sa bawat isa sa atin. Walang mahirap para sa Panginoon, basta tayo'y makinig sa Kanya. Unang-una ay yung mga pangako. Nabanggit dito ni Pablo sa Kapitulo 7 ng ikalawang Korinto, pagkat ito ang sinasaad, sabi niya, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Ano yung sinasabi ni Pablo na mga pangako?
Kung babalikan natin ang Kapitulo 6, dito sa talatang 16, dito ay tinutukoy ang mga pangako ng Panginoon. Na ang pangakong ito ay nagsasaad na ganito: ano ang pakikipagkaisa meron ang templo sa ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, na gaya na sinasabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At sinabi din dito sa talatang 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila. Ibig sabihin ay lumabas kayo sa mga kalipunan, sa mga pagtitipon na ang kanilang ginagawa ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lumabas kayo doon. Huwag na kayong bumalik. Huwag niyo ring hawakan ang mga bagay na marurumi. Sapagkat dito ay sinabi sa talatang 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila, sa mga pagtitipon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At sabi sa talatang 18, at ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa bawat henerasyon, in every generation, ang Diyos ay nakikitungo sapagkat bawat henerasyon ay bagong tao. Ibig sabihin, iba na ang pakikitungo ng Panginoon doon dahil na sila yung mga ipinanganak. Kumbaga sa isang sambahayan ay yun ay isang henerasyon. At yung mga anak ay another generation. Yung anak ay mga apo ay another generation. Yung mga apo sa tuhod ay another generation. So, ibig sabihin, sa bawat kapanahunan, ang Diyos ay nangungusap. At ang mga halimbawa na makikita natin dito ay sa Lumang Tipan. Halimbawa, sa Exodus Kapitulo 29, talatang 45, na doon ay sinabi ng Panginoon sa bansang Israel, ang ganito, ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. So ang bayang Israel ay bayan ng mga mananampalataya na mga ibinukod. Sapagkat ang ibig sabihin ng Israel ay bayan ng Diyos. Espiritual na bayan ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga ipinanganak na muli. So sa Lumang Tipan, ang pakikitungo ng Panginoon ay sa isang bayan. Isang bayan na ibig sabihin ay isang lahi. Na doon ay iningatan ng Panginoon, ililigtas, at sila'y nakatawid sa dagat na pula, at nung sila'y makarating ay pinatnubayan sila ng Panginoon patungo sa pangakong lupa. At ang Diyos ay sumasa kanila. At paano nila na nalaman na ang Diyos ay sumasa kanila sapagkat araw-araw ay pinakakain sila ng Panginoon sa pamagitan ng pagkakaloob ng mana. Ito'y kukunin nila at iluluto, didikdikin, iluluto, at ito'y magiging tinapay at pagkain nila sa araw-araw. Pinapatnubayan sila ng alapaap. At kung sa gabi ay meron silang apoy, at ang apoy ng Diyos ay tumakanlaw sa kanilang kalagitnaan. Kaya nga, sila'y lumalakad
nakasama ang Panginoon tulad na sinabi sa Leviticus Kapitulo 26, talatang 11, na sabi dito, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at ang aking sarili ay hindi mapupuot sa inyo. Pag ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu ay tumatahan sa puso ng isang mananampalataya, ang kapayapaan ay nananatili sa Kanya. Siya ay pinapatnubayan. Siya ay ginagabayan. Ang Diyos ay hindi napupod sa Kanya sapagkat ang Diyos ay nahabag sa Kanya at ang kahabagan niya ay napakayaman. At gayon din ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila sapagkat siya ay sinisinta ng Diyos. Wala ng puot. Wala ng suliranin na masasabi natin ng kanyang pamumuhay ay nasa kapayapaan. Kaya nga sabi dito sa Kapitulo 26 ng Leviticus, talatang 11, at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at ang aking sarili ay hindi mapupuot sa inyo. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo. Ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Ito rin yung pangako ng Panginoon na kapayapaan na sinasabi sa Ezekiel. So si Ezekiel naman ay ibang kapanahunan na doon ay sinabi ng Panginoon sa kanya sa Kapitulo 37, talatang 26, nang sabi ng Panginoon, ito ay panibagong lahi, panibagong grupo at kapanahunan. At ang sabi ng Panginoon, makikipagtipan ako ng kapayapaan sa kanila. Ito'y magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Sila'y aking pagpapalain at pararamihin at ilalagay ko ang aking santuaryo sa gitna nila magpakailanman. So tingnan natin ang pangako ng Panginoon. Siya'y makikipagtipan ng kapayapaan. So ang sino man na kay Kristo Jesus ay may kapayapaan. Wala nang puot, kundi naroroon ang kapayapaan. At ang tipan na yun, at ang pangako ng Panginoon ay walang hanggan. Tulad ng sinabi dito, itong magiging tipan na walang hanggan sa kanila. Ibig sabihin, ang pakikipagtipan ng Diyos ay siya ay magiging magiliw sa sino man na nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. At siya ay pagpapalain. Gagabayan siya. Iingatan siya. At walang anumang kapahamakan na mangyayari sa kanya na bagamat kung ipahintulot ng Panginoon, hindi siya pababayaan ng Panginoon. At sasabi niya ay pararamihin at ilalagay ko ang aking santuaryo sa gitna nila. At sabi sa talatang ito, ang tipan ng Diyos ay magpakailanman. At sabi sa talatang 27, ang aking tirahang dako ay magiging kasama nila. Ibig sabihin matapos ang ating buhay dito sa lupa, merong naghihintay na mas magandang tahanan at kaharian doon sa langit. Na ito ay nakalaan lamang sa mga nagtitiwala at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga't ang mga mananampalataya, ang siyang templo ng Diyos, tulad ng binasa natin dito sa 2 Korinto Kapitulo 16, na sabi, ako'y mananahan sa kanila. So ang banal na Espiritu ay pinagkaloob ng Diyos.
para sa mga mananampalataya. At siya'y mananahan, titira sa ating mga puso. At ang sabi dito ay lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Sa ibang sulat, ang sabi ay sa Korinto, ay sa Efeso, Kapitulo 1, ay sinasabi noon na tayo'y kinupkop ng Diyos, inampon, inangkin bilang mga anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa mga pangakong ito ay merong babala ang Panginoon na ito ay isinasad dito sa talatang 16 na sabi dito, anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang siyang kinamumuhian at kinapupuotan ng Diyos, yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. O kaya nga sinabi dito ni Pablo na kayo ang templo ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa inyo o kaya nga linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu. Paglilinis. Layuan ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Katunayan, mabigat yung sinabi sa talatang 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at himiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 5, sabi dito, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pinili at mahalaga. At ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng mga sumampalataya sa Panginoon ay tinatagurian silang mga batong buhay. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang isang batong panulok. Ang ibig sabihin sa isang tahanan, magsisimula ang isang pinakapundasyon. Iyon ang magiging panulok sa buong kabahayan. O kaya nga, ang batong panulok na ito, na pinili ng Diyos, ay mahalaga. At ang sino man sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, ay hindi mapapahiya kailanman. Kung kaya nga, sinabi ni Pablo, na paglilinis, nang ibig sabihin, ang lahat ng mga bagay na nagiging hadlang. Ano ba ang mga bagay na nagiging hadlang sa buhay ng isang mananampalataya? Maaaring magsabi tayo na katamaran, maaaring sinasabi natin yung ating mga mithiin. Kasi kuminsan, yung ating mithiin sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya ang isang bagay na dapat gawin ay suriin ang mga bagay na nakakahadlang sa ating
pamumuhay, lalo-lalo na sa pananambahan. Kung kaya nga't ito ay ipinangako ng Diyos na linisin ang bawat karumihan ng laman at espiritu na ginawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sabi sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 26, ang sabi dito, upang kanyang pagkabanalin siya na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Binanggit dito yung paglilinis. Ang banal na salita, ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, na pag ito ay ninamnam natin, pinag-aralan natin at isinakabuhay, nililinis ang ating puso tungo sa kabanalan. Binabanal tayo ng Panginoon habang pinag-aaralan natin at ninanamnam ang kalooban ng Diyos. O kaya nga nasabi ni Pablo sa unang Tesalonica Kapitulo 5, talatang 23, pagkabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So tatlong bagay yung sinasabi dito ni Pablo na kabanalan. Sabi dito, pagkabanalin nawa kayo lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 12, kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Ano ibig sabihin nun? Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay hatulan ni Poncio Pilato, inilabas siya ng tao ng lungsod ng Jerusalem at dinala siya doon sa Kalbaryo na bundok ng mga bungo sapagkat doon nilihimlay ang mga patay na tao. At ang sabi dito ay nilabas siya ng pintuan ng lungsod ng Jerusalem, nagpunta sa Kalbaryo, at ang layunin ay upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. At sasabi sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 15, kundi sa inyong mga puso ay pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. So dito tinutukoy na pagkabanalin ang Panginoon sa ating mga puso ng Panginoong Jesucristo. Ang ikalawa ay yung tinatawag na larawan at wangis. Sa Genesis Kapitulo 1, talatang 26, dito natin masusumpungan yung ninais ng Diyos sa tao. Sabi niya, sa Genesis Kapitulo 1, talatang 26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat,
sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So binanggit dito na lalangin ang isang tao. So nilalang si Adan. Si Adan ay nagtataglay ng wangis at larawan ng Diyos. Ano ba ibig sabihin ng wangis at larawan? Sa Efeso Kapitulo 4, talatang 24, ay dito'y tinukoy ni Pablo sa mga mananampalataya at sabi dito, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ang dahilan ay sapagkat ang tao ay nagkasala. Lumabag siya sa Diyos dahilan sa kawalan ng pananampalataya at sumanib siya sa Diablo. Mas pinili niya na sundin ang kalooban ng Diablo. O kaya nga't nagkasala siya, ang kabayarang kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang at binago siya. At ipinatawad sa Kanya lahat ng Kanyang mga kasalanan. At dahilan sa siya ay binago, sabi dito, kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Binago yan. Sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At kung bagong nilalang, sila ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. At ano ang wangis ng Diyos? Ang kabanalan. Sapagkat ang Diyos ay banal at magnais niya ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay lumakad na may kabanalan at mayroong katwiran, righteousness. Sapagkat ang mga mananampalataya na kay Kristo Jesus ay inaring ganap sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawa ay karunungan at katarungan na ito ay isinasaad sa Kolosas Kapitulo 2, talatang 3. Ang sabi dito, sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. So ano ang wangis at larawan? Ang nais ng Panginoon ay ang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon ay may kabanalan, katwiran, karunungan, at katarungan. Ito ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa. At dahilan sa ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay mayaman sa kaawaan, kahabagan, at gayon din dakila ang kanyang pag-ibig. Muli niyang ibinalik ang kabanalan, ang karunungan, ang katwiran sa tao sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang saganang biyaya. O kaya nga't ito lamang ang katugunan, kasagutan na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang buktong anak. At ito ay lagi nating nasa sa ulo, sapagkat ang John chapter 3, verse 16, ay nagsasaad sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang at sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo lamang
ang siyang umako ng ating mga kasalanan. Siya ay naging makasalanan sa ating mga kasalanan, bagamat hindi siya makasalanan. He is righteous, He is holy. At yun ang ginawa ng ating Panginoon. Inako niya. Ito yung binabanggit ni Isaiah sa Kapitulo 53, talatang 4 at 5 na sinasabi, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Kay may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaya't napakalinaw ang sinasabi dito na nasugatan ng Panginoon, nakabugbog siya dahil sa ating pagsuway at kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang kamatayan. Kaya't ang Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa krus, sa Kalbaryo, sapagkat ipinataw sa Kanya ang parusa ng kamatayan. Pero, ang ginawa ng Diyos, ang Kanyang kamatayan ay para sa ating kapayapaan. Wala tayong makikitang anumang bagay sa sanlibutan na maaaring magbigay sa atin ng kapayapaan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang sa Kanyang ginawa doon sa krus sa Kalbaryo, na ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. Kaya nga't ang buhay na walang hanggan ay pinagkaloob sa atin. Ang sabi sa Roma, Kapitulo 6, talatang 22, subalit ngayon pinalaya na kayo sa kasalanan. So, sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang at sila'y mga pinalaya na mula sa kasalanan. At sila'y naging lingkod o alipin ng Diyos. At sabi dito, sa ating pagiging mananampalataya, kaya tayo tinawag na mananampalataya sapagkat sumasampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo ay magbunga ng kabanalan. At ang kahinatnan nito ay buhay na walang hanggan. Ang pangatlo na tinutukoy dito ni Pablo ay yung kagalakan. Nais ni Pablo na madama ang kagalakan, katunayan, sinabi dito sa talatang 6 sa ating scripture reading, subalit ang Diyos na umaaliw sa nalulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. Si Tito ang isang manggagawa na iniwan ni Pablo sa Corinto. At naibahagi ni Tito ang kagalakan, labis na kagalakan na nadama ni Pablo. Kaya nga't nagkaroon ng pananabik si Pablo. Kaya sabi sa talatang 7, at hindi lamang sa pamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwan, ibinigay ninyo sa kanya na binabalita niya sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanlawan, ang inyong sigasig para sa akin na nupat, ako'y lalo pang nagalak. There is joy, exceeding joy, malabis na kagalakan na makita niya at madinig niya ang tungkol sa mga mananampalataya.
Kaya nga nasabi ni Pablo dito na yung mga bagay na kanyang sinabit isinulat ay hindi upang sila'y hatulan, hindi upang sila'y mga galak. Sabi niya sa talatang 3, ang sabi dito, hindi ko sinasabi ito upang hatulan kayo, sapagkat sinasabi ko na nung una pa na kayo'y nasa aming mga puso. Hindi lamang sa kanilang mga puso, kundi sa kanilang kaisipan. Sabi niya sa iglesia, bawat isa sa inyo, hindi namin kayo nalilimutan sa inyong paglilingkod sa Panginoon, sa inyong paglago sa Panginoon. Kayo nasa aming puso, kayo ay nasa aming kaisipan. Sa aming pag-iisip, lagi kayong naroon. Kaya sabi ni Pablo, kaya't ako'y laging nananalangin para sa inyo. Basahin natin ang Efeso, Filipos at saka mga ibang sulat ni Pablo. Lagi niyang idinadalangin ang iglesia na sila'y sumagana, na sila'y maging nagagalak sa pamumuhay kahit na maraming pagsubok. Alam, pag may pagsubok, bihira ang nakakangiti. Pag may karamdaman, bihira ang nakakangiti. Kung minsan natatalo tayo ng karamdaman. Meron bang masakit sa inyo? Alam ko, mahirap siguro pangyari yun, yung ang sakit-sakit ng balakang mo, hindi ka makalakad. Tapos, imbis na nararamdaman mo, tatawa ka. Nagagalak ka. May dahilan. Sapagkat yung kanyang pananampalataya sa Panginoon ang nananaig kaysa mga bagay na nararamdaman. Ganyan ang buhay na isang mananampalataya. Kahit maraming pagsubok, nagagalak, natutuwa. Basahin natin ang mga sulat ni Pablo. Kahit na siya ay binabato, kahit na siya ay ikinukulong, kahit na siya ay walang damit na pamalit, kahit na siya ay gutom, nabilang ko, gayunpaman, sabi niya, kami ay nagtuturi, kami ay umaaway, nananalangin kami sa Espiritu, sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa sa aming mga puso. Kahit nahaharap sa kamatayan, sapagkat si Pablo ay nahatulan at kinakailangan siya ay humarap doon sa pinuno na nasa Roma. Ay si Sam. Kahit na siya ay mamamatay, may kagalakan sa kanyang puso. Sapagkat pag namatay, hihiwalay ka sa katawan. At yun ang magiging kapayapaan na lagi na nadadama at kagalakan na dadadama ng mga mananampalataya. Kaya nga nasabi ni Pablo dito sa talatang 5, sapagkat maging kami man ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan. Naging abala siya. Kundi pinipigati sa bawat paraan. Sa lahat ng labanan, sa totoo, sa loob ay takot. Bakit? Pinag-uusig siya. At nakaramdam siya ng kapighatian. Pero merong kaaliwan sa Diyos.
Kaya nga ang sabi niya sa talatang 6 ay, subalit ang Diyos na umaaliw sa kalungkutan ay nagpasigla sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. Ganon ang kalagayan ni Pablo. And doon yung tinatawag na kapighatian. And doon yung mga trouble na dumadating. Pero, para sa kanya, ang Diyos ang siyang umaaliw sa kanila. Bakit? Pagkat sa buhay ng isang mananampalataya, ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok ng kaaliwan sa harapan ng kapighatian. Naroon ang Panginoon. Ang mga bagay ay panlabas, pero sa loob, naindon yung kagalakan, naindon yung katuwaan. Kuminsan naharap tayo sa mga suliranin. Naharap. Problema dito, problema doon, problema sa marami. Pero, ang maganda doon, yung problemang yan na nasa labas ay mas mahigit na may kaaliwan sa loob ng ating puso. Sapagkat ang sabi dito, ang Diyos na umaaliw sa kalungkutan ay nagpasigla sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. Ganon ang kalagayan ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya't mga minamahal, bawat isa sa atin ay nahaharap kuminsan sa mga kapighatian, kabagabagan, troubles, problema. Lahat yun ay panlabas. Pero ang ating laging babantayan ay yung kaaliwan na ating natatanggap mula sa Panginoon. Pinahayag dito ni Pablo yung kaaliwan na nagmumula sa Panginoon. Kaya yung unang sulat, yung chapter 1, dito sa Corinto, ay nagpapahayag ng comfort. Sabi niya sa talatang 3 ng Kapitulo 1, dito sa 2 Corinthians, sabi ni Pablo, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, verse 4, upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapighatian sa pamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Ang ibig sabihin ni Pablo, nang ang Panginoong Hesukristo ay nakabayubay doon sa krus, lahat ng sakit, lahat ng kapighatian, lahat ng nadadama niya ay naroroon. Pero sa loob ng kanyang puso, naggagalak siya at inaaliw siya ng Ama, sapagkat kung matapos na niya ang kanyang tungkulin na siya'y mamatay doon sa krus sa Kalbaryo, kaligtasan ng sinuman na mananampalataya sa Kanya. Galak na galak ang Panginoon sapagkat natupad niya. It is finished. Naganap na. Na sinumang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay ipinatawad na
at siya ay mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ito ang kaaliwan na nagbibigay sa bawat isa sa atin sa paglilingkod at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po o aming Diyos sa mga salitang ito at pagpalain niyo sa aming mga puso sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.